Pangsanlibutang ulat. Isa, kailangan kita. August 10, Trinidad and Tobago, Faith. Si Faith ay 11 taong gulang na bata. Nag-iisa lamang siya sa bahay buong magdamag. Nagtatahi siya ng butones sa kanyang uniform at bigla siyang napatigil. Kinuha niya ang matalim na gunting at dahan-dahan niyang hiniwa ang kanyang braso hanggang sa tumulo ang dugo. Gumaan ang pakiramdam ng kanyang ulo at akala niya ay hihimatayin siya. Nagsimulang bumagsak ang buhay ni Faith ilang buwan ang nakalipas nang sumailalim ang kanyang nanay sa isang emergency operation. Habang ang kanyang nanay ay nagpapagaling sa ospital, si Faith naman ay naiwang mag-isa sa bahay sa loob ng 6 na buwan, sa isla ng Trinidad sa Caribbean. Walang kapatid na lalaki o babae si Faith. Hindi rin alam ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang sitwasyon at hindi niya naisip na sabihin ito sa kanila. Ang tatay naman niya ay may iba ng pamilya at nakatira malayo sa kanilang lugar. Minsan isang linggo ay dumadalaw ito sa kanya para kamustahin siya at bigyan ng kaunting pera at pagkatapos ay umaalis na din siya. Hindi na sinabi ni Faith sa tatay niya ang kanyang sitwasyon. Iniisip kasi niya na babaluwalain lang ito ng tatay niya. Sa kanyang pag-iisa ay natutunan niyang magluto ng kanin at ulam, ngunit nung wala na siyang mailuto, ay tinapay at keso naman ang kanyang kinain. Pinagkakasya lang kasi niya ang kakarampot na pera na naiwan sa kanya ng kanyang nanay at ang paminsan-minsang bigay ng kanyang tatay. Natutunan din ni Faith na manahin ang kanyang damit para maayos niya ang kanyang mga damit kung kailangan. Nag-aaral si Faith sa isang paaralan na puro babae. Siya ay naging target ng pambubuli ng kanyang mga kaklase. Ngunit mas lalo pang lumala ang problema noong naospital ang nanay niya. Inaasar nila si Faith sa kanyang pagiging payat, itsura, at sa pagiging mahina sa klase. Noong una ay okay lang kay Faith ang mga ginagawa nila at iniisip niya na titigil din sila at magiging magkakaibigan din sila. Kaya lang, habang tumatagal ay lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimula na ring kapuotan ni Faith ang kanyang sarili. Isang araw ay nagkaroon ng pagkakataon si Faith na makadalaw sa kanyang nanay nang may isang taong nagmagandang loob at naghatid sa kanya patungo sa ospital. Mga 30 minuto ang layo mula sa kanilang bahay. Si inay ay mukhang mahina, maputla, at walang anumang lakas sa kanyang katawan. Napaluha si Faith nang makita niya ang kalagayan ng kanyang nanay. Gusto sana niyang sabihin sa nanay ang tungkol sa pambubuli sa school ngunit hindi na lang niya sinabi. Isang araw, sa paaralan, lalo pang lumala ang pangbubuli sa kanya ng kanilang kaklase. Sinabi sa kanya ng isang babae, "Ano ba yang itsura mo? Bakit di ka na lang magpakamatay? Tiyak lahat ay magiging masaya." Naniwala si Faith. Akala niya na sa kanyang itsura ay dapat lang na insultuhin siya. Naisip niya na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal, kaibigan, o anumang magandang bagay. Dahil dito ay sinimulan niyang saktan ang kanyang sarili. Ayaw na rin niyang kumain. Nagpatubo siya ng mahahabang kuko at ikinamot sa kanyang katawan hanggang sa magdugo. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga blades, kutsilyo, at gunting. Gusto sana niyang may maramdaman na kahit ano, kaya niya sinasaktan ang kanyang sarili. Pati ang kanyang mga marka ay bumaba na rin ng husto. Dumating ang gabi na nagpasya siyang magpakamatay gamit ang gunting. Habang siya ay nahihilo, may narinig siyang tinig sa kanyang isipan. Boses iyon ni inay. Matagal na niyang hindi narinig ang boses ng nanay. "I need you," sabi ng boses. "Mas kailangan kita kaysa sa iba, kahit na walang nangangailangan sa iyo." Sa sandaling iyon, nagpasya si Faith na huwag nang magpakamatay. Nais niyang magpatuloy sa buhay para kay inay.
Pinilit niyang bumangon at bendahan ang kanyang mga braso. Kinabukasan, napansin ng guro ang mga benda at kinausap siya nito. "Okay ka lang ba, Faith?" tanong ng guro. Nagsimulang umiyak si Faith at sumigaw. Inilabas niya lahat ng kanyang hinanakit ng mga nakaraang buwan. Naiyak din ang guro sa kanyang nalaman. "Kumain ka na ba?" tanong ng guro. "Hindi pa po. Hindi po ako nakakaramdam ng gutom." "Natutulog ka pa ba?" "Hindi po. Hindi po ako makatulog nang wala ang aking ina." Mula sa araw na iyon, kinupkop ng guro si Faith at inalagaan. Sa ilalim ng pangangalaga ng guro ay humupa na ang pambubuli at sa wakas ay tumigil. Pagkatapos ay umuwi na si inay. Napakaganda ng araw na iyon. Ikinwento ni Faith kay nanay ang lahat. Habang nakikinig ang nanay ay hindi niya napigil ang umiyak. Hinawakan ang kamay ni Faith at sinabi niya, "Pwede bang ipangako mo na hindi mo na muling sasaktan ang iyong sarili sa anumang paraan? Ipangako mo na hindi mo susubukang ilayo ang sarili mo sa akin. Kailangan kita at mahal kita." Habang lumuluha si Faith ay nangako siya sa kanyang ina. "Ipinapangako ko po, inay, hindi ko na po sasaktan ang aking sarili at hindi ko po kayo iiwan." Dahil sa kanyang mababang mga marka, kinailangan ni Faith na ulitin ang parehong grado sa susunod na taon. Nalungkot si Faith, ngunit sinabi sa kanya ng nanay niya na ito ang pinakamabuti. At nangyari nga, nang sumunod na taon, masaya na si Faith dahil hindi na niya nakasama ang mga dati niyang mga kaklase, at nagkaroon siya ng mga bagong kaklase na nagmamahal at gumagalang sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming mabubuting mga kaibigan. Nagsimula na ring magsimba si inay, at niyaya niya si Faith na sumama sa kanya. Hindi nagsisimba si Faith sa loob ng maraming taon. Noong una ay hindi interesado si Faith dahil akala niya ay magiging boring ito. Ngunit nagsimba pa rin siya at nasiyahan siya sa pag-awit kasama ang choir ng simbahan. Kaya nagpatuloy siya at hindi huminto. Sabay na ibinigay ni Faith at ni inay ang kanilang mga puso kay Jesus sa bautismo. Sa pagbabalik tanaw, naniniwala siyang iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng isang tinig ng kanyang ina sa oras ng kanyang pangangailangan. "Hindi ko maipaliwanag," sabi niya. "Ako ay nag-iisa sa bahay, at alam kong narinig ko ang boses ng aking ina noong gabing iyon. Sa palagay ko ay siya ang taong pinakakailangan ko noon. Ito marahil ang Holy Spirit. Alam niya kung ano ang aking kailangan." Para sa mga kabataan na nahaharap din sa pambubuli, sinabi niya, "Kung maaari akong magkaroon ng time machine at makabalik ako sa edad na 11 taong gulang, sasabihin ko sa aking sarili, magiging okay ka. Magiging maayos din ang lahat. Makakakilala ka ng maraming mabubuting tao na magmamahal sa iyo at pahahalagahan ka kung ano ka. Ang kailangan mo lang gawin ay unahin ang Diyos at magiging okay ka." Ang mission story na ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang pamumuhay sa Trinidad at ang mga hamon ng misyon doon. Ang bahagi noong 2018 13th Sabbath Offering ay nakatulong upang magtayo ng simbahan sa University of the Southern Caribbean, na matatagpuan malapit sa tahanan ni Faith. Nakilala ni Faith ang Adventist Mission doon sa universidad at ibinahagi niya ang kanyang kwento. Salamat po ng marami sa inyong 13th Sabbath Offering sa quarter na ito na makakatulong sa pagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan sa Inter-American Division.